ng values, family and sanctity of marriage before sex. So far, but because it was just released recently, no? Yeah, perhaps the Bishops' Conference of the Philippines will be there to make some lobbying position statements good enough. Mukhang kaya pa namang i-rectify o ituwid itong administrative order ba to ng DepEd or what. So that church will be there to protect always the values of family and marriage, which is very traditional and conservative. The church will always be on the side of the Christian values, and we cannot afford to be influenced by our first world countries, so to speak. Sa huli, binigyang diin ng nasabing pari na ang sex education ay pangunahing responsibilidad ng mga magulang, kung saan bukas na pag-iisip di lamang ng mga kabataan, kundi lalo't higit ng mga magulang hinggil sa naturang usapin at patuloy na komunikasyon ng susi para maiwasan ang premarital sex at unwanted pregnancies. Samantala, mahigit isang linggo bago ang pagbubukas ng klase sa ika-15 ng buwang kasalukuyan, dagsa na ang mga mamimili ng mga school supplies kung saan karamihan sa mga ito ay umiiwas sa siksikan ilang araw bago ang pasukan. Wala pa rin naman halos nagiging pagbabago sa presyo ng mga school supplies kung saan base sa unang monitoring ng DTI sa iba't ibang establishmento na nagtitinda nito, bagamat may ilang tumaas ang presyo, meron din namang bumababa. Nauna ring nagbigay ng paalala si DTI Region 4B Regional Director Joel Valera sa mga mamimili na tingnang mabuti ang kalidad ng mga gamit na kanilang bibilhin. Ayon sa isa sa mga magulang na nakapanayam ng Newsline team, mahalaga sa kanila ang kalidad at tibay ng mga binibiling gamit sa eskwela. Talaga yung kahit hindi siya mahalin, basta yung yung product niya maganda, katulad yung pad nito, maputi. Kasi kailangan yan tsaka medyo, kasi yung tibay rin ang kaya. Depende naman sa panahon kasi minsan busy, minsan walang kapira-pira. Kung may pira dyan na pag dagsa dili ng school supply. Samantala, inaasahan naman ng mga nagtitinda ng mga school supplies na mas dadagsa pa ang mga mamimili sa susunod na linggo sa kabila ng unti-unting pamimili ng iba nitong buwan pa lamang ng Mayo. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture. That's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camille Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa Pamahay, Barsanaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts, with nearby commercial area. Model units available at the site for viewing. Pamahay project owner, Westchester Realty Corporation. Marketing manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa Pamahay, Barsanaga Nauhan.
Unang linggo pa lamang ng Hunyo, ngunit ramdam na ang pagbabago ng lagay ng panahon kung saan pumapalit sa mainit na lagay na klima ang maulap na kalangitan. Ganun pa man, bahagya pa rin ang nagiging pag-ulan kung saan ayon sa Pag-asa, bagamat may tinatawag na monsoon through na nakakaapekto sa Luzon, manipis pa rin naman ang mga ulap kung kaya't hindi halos umuulan. Sa kabila nito, ayon kay Kalapan Pag-asa Chief Meteorological Officer Ferdinand Valdeavilla, posibleng umabot pa sa 2 bagyo ang pumasok sa Pilipinas ngayong buwan ng Hunyo. Dahilan sa oras na magkaroon ng low pressure area, ay mabilis na rin itong mamumuo at magiging bagong bagyo. Para naman sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto, maaari aniyang magkaroon ng 5 hanggang 6 na bagyo, habang average naman ng 20 bagyo ang inaasahang pupapasok sa bansa hanggang sa buwan ng Disyembre, kung saan mas mataas sa normal na dami ng ulan ang maaaring maranasan sa mga lugar na labis na apektado ng El Nino nitong mga nakaraang buwan. Muli iba yung paghahanda at pag-iingat para sa nalalapit na rainy season, ang payo niya upang maiwasan ang hindi ka nais-nais na epekto nito lalo na sa usapin ng pagbaha. Samantala, happy birthday to Jojo Amugis. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Sandra Magkamit na nag-iiwan sa inyo isang mapayapa at magandang gabi.